Ma'am, good morning. Good morning ka, Ellie. Good morning po sa lahat na kasama natin ngayon, umaga. Sa ating po mga kababayan sa Bicol, maray na aga sa Indogabo, sa ating mga kababayan sa Cebu, saka sa Visayas at Mindanao, maayong aga, maayong buntag. Ka, Ellie, siguro special lang na greeting natin sa mga kababayan natin sa Hong Kong. Na matindi yung pinagdadaanan ngayon dahil sa mga protesta. Pinapanood ko ka, Ellie, kahapon. Yung mga protesters ka, Ellie, naka-hard hat na saka naka-mask pangontra sa tear gas, saka posibleng mga tear gas. Mga batuhan. Oo. Apo. Medyo ilang linggo na mukhang nasusustain talaga nila yung protesta. Pero sana safe sila ka, Ellie. Pero kagandahan naman ay talagang medyo mapayapa naman, ma'am, ang ginagawang protesta. Para sa mga protesters ka, Ellie, walang problema. Yung problema yata pag binebreak na yung protest. Yes, doon po nagkakagulo. Kasi napanood ko yung isang video na talaga gumagamit ng mga yung kung sa atin batuta, pero sa kanila ewan ko anong tawag doon kasi mahahaba sa kanila hindi gaya nung sa atin. At talagang namumukpok sila ng mga protesters. Apo, pag binubuwag na yung protesta. Pero lumitaw, ma'am, dyan sa Hong Kong, na mukhang talagang siniraan din yung mga protesters. At, parang sa atin din. Fake news. Ang dami ho ng mga fake news. Kaya naman yung Twitter at ang Facebook ay libo-libong mga fake accounts yung tinanggal, ma'am. Actually, sa atin ka, Ellie, libo-libo na din yung tinanggal. Pero sa atin kasi yung Facebook kasi medyo nahuli paggalaw. Sa atin nakabuelo na. Nabuo na yung kaisipan ng ating mga kababayan dahil sa ilang taon din, parang 2 taon na sunod-sunod na fake news bago nag-action yung Facebook. Yung iba pinaniwalaan na talaga yung mga fake news, talaga meron ng mga paniniwala dahil sa mga nababasa. Ngayon ka, Ellie, marami sa ating tinatanggal pero parang nagre-resurrect. Panibagong account. Yes, sa China, ganun din. So, sana po, no? At siguro maging lang yung ating mga kababayan, maging matalino lang po, lalo na po sa social media. Ang dami hong mga nakukuryente. Sobra. At mga fake Parati news. akong biktima ka, Ellie. Siguro banggitin ko na rin, ma'am, pinag-uusapan natin yung fake news. Meron kayong speech noong taong 2017 tungkol sa usapin ng second chance na bigyan ng pangalawang pagkakataon. Pero, one more chance. Pero dito ho ay naikukuni ko rito sa may dito ho sa kaso ng yung pagbibigay ng tsansa sa mga nahatulan. Ka, Ellie, talaga naniniwala ako dapat binibigyan ng second chance yung mga nagkasala. Pero ito, gaya na itong kaso ni Mayor Sanchez, hindi naman to eligible bigyan ng second chance. Kasi yung pagkakulong sa kanya, yun na yung chance na mag-reform, di ba? Yung mga nakukulong naman, ito yung pagkakataon mong magbago habang nasa kulungan para paglabas mo, handa ka na ulit para mag-integrate ng sarili mo sa society. Pero ito si Mayor Sanchez, nakakulong ilang beses na hulihan ng drugs, ng shabu. Ilang beses na maraming violations. Binabasa ko nga ka, Ellie, may isang surprise inspection na nakuhaan siya ng flat screen na TV, merong aircon. Jesus Mariosep naman, paano yun naipasok sa kulungan? Diba? Bakit kailangan mahuli pa yun sa surprise inspection? Siguradong may kakutsaba para napasok niya. Kasi, di ba matindi yung security? Papasok sa kulungan. Ako ka, Ellie, nung practicing lawyer pa ako, lalo na nung nasa PAW ako, kasi marami akong kliyenteng nasa kulungan. Ang security, grabe, hindi ka nga makadala ng telepono sa loob. Ito, kay Senator Laila de Lima, ang kwento, hindi nga siya pwede maghawak ng telepono. Parang after 2 years, pwede na siyang manood ng TV. Pero parang, kung hindi ako nagkakamali, once a month lang. Tapos, ipiprescreen pa nila para ipapasok yung TV para manood lang siya ng isang palabas. Pero ito,
Grabe, may flat screen sa loob, may Tsaka mabigat po ang kaso niya. Tapos Sobra. convicted na po. sobra. Hindi lang Eli yung rape and murder ni Sarmenta sa ni Gomez, pero 'di ba meron pa siyang Meron pa isang pinatay kaso na murder. mag-ama. Oo. Mag-ama. Mhm. Yung ito yatang mag-ama, dalawang terms. Etong kay Sarmenta, 7. Mhm. Ito ka, Eli, 40 years ito, ha. Maswerte lang siya kasi may batas tayong no more than 40 years yung paninilbihan. Yung sa akin lang, dapat sana yung panahon niya sa loob, ito na yung panahon na mag-reform. Kasi kung nagpapakita talaga ang ganda ka, Eli, nung batas na good conduct, time allowance, napakaganda niya. Kasi binibigyan ng pagkakataon yung mga nagkasala magbagong buhay. Pero kung nasa loob ka, at patuloy ka pa din nagkakasala, yung interview kay Sanchez, sinasabi niya, wala pa din pag-amin. Apo. Sinasabi niya pa din na parang siniraan na. Biktima rin daw siya. Grabe naman. Siniraan yata ng mga political enemies. Kaya paano natin masasabi na deserving siya ng second chance? Ayun na po. At para po sa kaalaman ng ating mga listeners at nationwide, pumunta ko itong balitang ito ay noong Tuesday, August 20. At kinumpirma ho yan ng Department of Justice na kung saan kasama nga po ito si dating Mayor Antonio Sanchez sa libu-libong mabibigyan at pwedeng maka-avail dito sa Good Conduct Time Allowance. So, kinumpirma po yan at maging sa Bucor si Chief Paeldon, kinumpirma nila na masasama. Pero kumambyon na yata. After few days, Kaya mabuti naman na nagrereklamo yung taong bayan. Kasi kung hindi siguro tayo nag-ingay, nakalabas na o makakalabas na. Opo. Ngayon na nag-ingay yung taong bayan, nagsasabi na sila na hindi qualified. Pero siguro kung walang pagtutol, baka nakita natin nakalabas na. Opo. Pero dito, marami ho, no, sa ating mga kababayan, ako nakapag-interview na rin doon, na talagang iba, talagang malapit na pong yung buhay nila, talagang doon na po tumanda at nagpakabuti, wala namang record sa loob. Dapat siguro ito ang makinabang po dito. Dapat sila. May mga balita ka, Eli, na yung mga controversial na mga nasa loob, na marami ding mga violations kasama sa listahan. Sana hindi totoo. Pero dapat unahin dito yung mga nagpakita talaga ng kabutihan habang nakakulong. Kasi talagang kailangan naman bigyan ng pangalawang pagkakataon. Siguro maganda linawin din sa publiko, ma'am, kung paano pagko-compute. Kasi iba parang hindi marunong mag-compute. Actually, nasa batas siya ka, Eli. Nasa batas siya. Parang sinasabi sa batas na minus 20 days sa first 2 years pag may good conduct. May computation siya sa mula third year yata 23 days. Basta ano siya, parang progressive. Pero yung ano kasi ka, Eli, may ano naman tayo, yung sa revised penal code, yung pagko-compute. Kasi yung maximum natin 40 years. 7 terms yung na-meet kay So, kay i-multiply Sanchez. dapat ng 7. Pero may batas kasi tayo ka, Eli, na pag multiple, dapat hindi lalampas ng times 3. So, kung 40, dapat sana ay 120 years. Pero meron, kabahagi din sa batas na dapat hindi more than 40 years. So, yung makikinabang talaga nung times 3, no more than 40, yung mas mababa yung mga sentensya, talagang mako-commute. Pero ito, maswerte siya na may batas tayong no more than 40 years. Pero kung ako, sana nakulong na, nagpakabuti na, pinakita, nakarapat dapat bumalik sa lipunan. Ayun, pero hindi ginawa. Okay, so yun ho mga kasama at sa bagay ngayon at least ang kagandahan po rito ay nagbigay na po ng damdamin ang mayoriya ng taong bayan na ayaw po nila. Siguro naman kahit pa paano ngayon umatras na ho ang DOJ at ang Malacanang tapos na po ang kwento nito. Iba yung mga statements nung hindi pa umaangal yung mga tao. Pero buti naman pinakinggan yung taong bayan. Maganda na rin at mukhang may gagawin pong investigasyon ng Senado rito at naghahain na po ng resolusyon si Minority Leader Franklin Drilon. At maganda maimbestigahan din at siguro maidetalye, maripaso lang ma'am yung bawat provision ng batas. Para kasi dito sa atin, ang ganda ng batas, ma'am. Kaya lang yung implementasyon, kumisan kanya-kanya palusutan. Ang problema talaga hindi yung batas, pero yung implementasyon ka, Eli.
Saka ang problema, yung mga may kaya, mga mayayaman, may kapangyarihan, sila yung gumagamit sa batas para sila yung gumagamit ng mga paraan para makaiwas sa batas. Yung kawawa talaga yung mga mahihirap. Hindi nga binibigyan ng pagkakataon madinig. Hinahatulan na. Gaya niyan to, Kang. Pinapatay na, hindi man lang nabigyan ng pagkakataon depensahan yung sarili. Pero yung mga mayayaman, gaya nito kay Sanchez, di ba parang napakahaba ng sentensya tapos makakalaya pa. Yung pinakamatindi po, ma'am, masaklap na pangyayari, yung mga napatay, wala talagang second chance yun. Hindi ko lang matanggap, Kael, yung mga nagsasabing panahon na talaga para ipasa yung death penalty. Kasi eto ngayon, ito nga yung pruweba na wag ipapasa. Wag ipapasa kasi talagang yung mga may kaya, sila na naman yung makikinabang nun. Yung mga mahihirap na walang means para kumuha ng mahuhusay na abogado, sila na naman yung lugi. Ang dapat gawin ay ayusin yung justice system natin. So, sa justice system, ma'am, ano ba yung mga talagang dapat na unahin? Kasi talagang kadalasan, madalas mahatulan, yung mga mahihirap po, walang magagaling na abogado. Ano talaga, Kaeli, napakaraming kailangang ayusin sa justice system. Ito na lang, Kaeli, pinakasimple. Ang isang kaso bago matapos, sobrang tagal ng panahon para makakuha ka ng hustisya. Ako, Kaeli, nag-practicing lawyer lang ako. Yung pa-postpone ng mga abogado. Merong mga judges na istrikto talaga. Merong mga judges na malit ang abogado, magpa-postpone, talagang pinipinalize. Pero marami kasi nakakalusot eh. Marami nakakalusot. Saka yung ano talaga, Kaeli, yung pagbenta talaga ng desisyon, sana mawala na yan. Ngayon marami naman ngayon mga judges na matitino. Marami talaga mga judges na maaasahan. Pero yung buong sistema talaga yung problema. Kaya sana ma-weed out, mag-umpisa sa pag-appoint. Sana hindi maging political ang appointment. Kadalasan kasi kung sino yung may access sa mag-a-appoint, yun yung mas may opportunity. Yung walang kakilala, yun yung hindi nabibigyan ng pagkakataon kahit deserving. So, yung sa akin talagang complete overhaul, Kaeli, yung kailangan. Okay, so yun at sana, kaya may mga kaso rin, ma'am, na umaapaw yung mga bilanggo sa mga city jail. Ang dami ho ng mga malilit na kaso lang yun, walang pampiyansa. Talagang umaapaw ron. Saka wala nag-aasikasong abogado. Marami Kaeling mga inmates na kung nasentensyahan sila, na-serve na nila yung sentensya nila. Pero hindi hinihiring yung kaso. Sa tagal kasi wala nag-aasikaso. Ayun, Okay, so yun ho. At sumatutol, ma'am, kayo po'y tutol dito po sa paano kalang ibalik yung death penalty law. Oo naman, Kaeli. Okay, samantala sa iba pa nating mga issue, mga kasama, at alam naman natin maraming mga problema ho ngayon at yung sinasabi sa terorismo at insurgency o kung ano man sa peace and order, yung Office of the President ay nag-request doblehin yung kanilang intelligence fund. Tinitingnan ko nga, Kaeli, nung nabasa ko yun, tiningnan ko yung progression. Parang mula 2012 yata, 2012 hanggang 2016, 500 million yung intelligence fund. Intelligence and Confidential Fund. Ngayon, 2.8 ba? 2.25. 2.25 yung hinihingi. Parang napakalayo na nun dun sa 500 million ng 2016, di ba? Tatlong taon pa lang yung lumilipas. Grabe yung in-increase. So siguro para walang pagdududa. Baka mas mabuting naiintindihan natin. Alam ko si Senator Ping Lacson meron ng parang panawagan na iklaro kung saan napupunta yun. Yung budget yata ng Office of the President, parang nung pag-alis ng dating administrasyon, kung hindi ako nagkakamali, Kaeli, lampas 2 million. Ngayon, parang yung bagong request,
hindi 2 million. Billion. 2 billion. Opo. Ngayon yung request ay 8 na. 8 laki. billion. Sobrang laki na. So, pinaimbestigahan po yan ni Senator Lacson. Expected naman ka, Ellie, na lumalaki dahil talagang lumalaki din halimbawa yung mga empleyado. Gaya sa amin, lumaki na kami by 200 million. Pero wala pa din siyang sinabi doon sa halos 6 billion. Billion, pa. Okay. So, siguro at ipaliwanag din po ng ating mga otoridad kasi hindi na ina-audit yan, Hindi yata ka, Ellie. Kasi walang resibo, confidential, tsaka pag ganyang intel fund. Oo, yata. Apo. Okay, at samantala sa iba pa nating mga issue at syempre ang ating Pangulo ay bibisita muli diyan po sa China at marami po mga usapin ngayon. Inaabangan natin kasi kahit paano ka, Ellie, natutuwa tayo dun sa kanyang statement na i-bring up niya na yung decision ng arbitral tribunal. Kasi mula 2016, ito na yung hinihiling natin, 'di ba? Ito na yung hinihiling natin na sana sa one-on-one with China o sa ASEAN o kung saan man na pagtitipon, sana gamitin na yung decision ng arbitral tribunal para ayusin yung claims natin. Ilang beses na yung hiniling ng taong bayan pero parating sinasabi na hindi pa panahon. Hindi natin yun naiintindihan, pero natutuwa tayo na ngayon sinabi na i-bring up na. Siguro ka, Ellie, aabangan natin. Aabangan natin kung anong mangyari after ma-bring up yung decision na yun. Pero dito, ma'am, ano ang yung take dito? Kasi may binabanggit po itong si Supreme Court, Senior Associate Justice Antonio Carpio, na imbes na gawing solusyon kasi may binabanggit ito na dapat may ipasa dapat na may isang pending bill pala may isang pending bill sa Congress ka, Ellie. Matagal na tong bill na to na parang naglalagay ng pag sa land kasi highway na pwedeng daanan ng kahit sino. Ito yung archipelagic sea lanes pag meron ng sea lane na yon, hindi kailangan na mag-clearance every time. Kung magsana naman may ruta na, may ruta na. Na sana ma-certify itong urgent para naiiwasan yung mga ganito. Marami ding explanation ka, Ellie, kung bakit nabasa ko kahapon. Parang yung explanation yata ng China, itong andito sa sa east natin. Parang parang pumasok lang daw dahil sa bad weather. Posible naman. Pero masyado na kasing madalas at masyadong maraming lugar sa Pilipinas yung talaga may encroachment na. So ito ka, Ellie, natutuwa tayo na naghain ng diplomatic protest. Pero yun nga, yung sabi ni Secretary Lorenzana na yung explanation daw yun. Pero sana maipasa na yung batas na archipelagic sea lanes. Ayun, po. At asahan natin na sana matupad yung pangako na talagang yung arbitral babanggitin na ating Pangulo. Para sa 28 yata ka, Ellie, yung alis ni Pangulo. Yes, ma'am. At siyempre, may yung laban ng ating buti naman. kupunan, Gilas, Pilipinas. Buti naman na makaka-attend siya. Kasi, di ba, nagkaroon ng kontrobersya dahil doon sa kanyang statement na walang laban. Malalaro. So, siguro, pag personally present siya, kahit papaano makaka-boost yun ng confidence ng ating mga players. Pero kayo, ma'am, dito, manood tayo rito sa TV. Parati naman sa TV lang. Sa TV na lang. Ellie, yung mga anak ko, sobrang hilig sa basketball. Kahit ako hindi masyado, nadadamay na lang ako. Opo. Okay, so ano pong mensahe nyo sa mga malalaro ng Gilas, Pilipinas? Pinagdadasal natin sila ka, Ellie. Nagpapasalamat tayo ngayon pa man. Kahit ano maging resulta ng laban, nagpapasalamat tayo sa parang sila kasi ka, Ellie, talagang ano tayo parang proud tayo na Pilipino dahil sa kanila. So, nagpapasalamat tayo sa lahat na sakripisyo. Pagbutihin na lang nila, pero ano man yung resulta, nagpapasalamat pa din tayo at proud tayo sa kanila. Opo. Okay, maganda rin, ma'am, at mukhang sinuspindi na ng PAGCOR yung pagbibigay ng lisensya sa Pogo. Kaya lang, ang dami na pala. Nasa 56 na pala na permit. Gagawin daw 61 ka, Ellie. 61. Hindi ko alam kung bakit 61. Pero yun nga yung pero yung paliwanag nyo nga, ma'am, kasi ang sinasabi, hindi, legal kasi sa Pilipinas, pero
kahit na legal, pero kung nakakasama sa ibang Hindi, saka tao. parang nagiging instrumento tayo. Kasi illegal doon. Opo. Dahil illegal doon, pupunta dito sa atin. Kahit pwede pa dito sa atin, pero yung lahat na empleyado, mga Chinese, 'di ba? Parang naging instrumento tayo para yung illegal sa kanila, magawa pa din nila. Yes, ma'am. Yun yung hindi ko maintindihan. At ma'am, na maraming mga insidente ngayon ng kidnapping, ha? Yung mga kapwa Sila. Chinese. Hindi lang kidnapping ka, Ellie, may nagpapatayan pa. Magiging magiging host tayo sa mga problema nila. Aha. At nakakapagtaka, parang dito po sa Southeast Asia, parang tanging Pilipinas lang merong online gambling. Yung mga kapitbahay natin, wala eh. Bawal sa kanila. Bakit po kaya ayaw nila sa atin gustong-gusto natin? Ayaw ko ka, Ellie, kasi unang-una, binawal nga doon. Pangalawa, hindi naman, yung trabahong nakikreate nito, hindi naman para sa mga Pilipino. Yes, opo. Pangatlo, hindi naman natin ma-monitor na maayos sila. Wala nga tayong kumpletong registry ng lahat na pumasok. Wala namang mga work permits. Kung ipapayag natin ka, Ellie, ayusin sana. Pero ngayon, parang pumapasok sila dito na hindi nga natin namamalayan yung iba. Hindi ito makakatulong. Hindi naman ito pera lang ka, Ellie. Kasi yung damage sa atin, baka hindi mabayaran nung pera na pumapasok. At dahil wala tayong maayos na registry, tingin ko na short change pa tayo. Hindi nga natin alam kung ilan talaga silang andito. Hindi natin alam kung ilan talaga yung revenues. Napakahirap. At yung China, may pakiusap po sa Pilipinas na iban na yung online. Totoo. Actually, hindi to online gaming, dapat gambling eh. Pero yun naman ka, Ellie, tayo magdedesisyon. Hindi naman pwedeng idikta yun sa atin. Siyempre, yung kongreso natin yung magdedesisyon. Ang kongreso dapat maging sensitive sa pakiramdam ng taong bayan. Pero yung pinakapunto ko lang, bakit tayo mag-host ng illegal activities ng ibang bansa? Sabi ko nga, nagiging instrumento tayo para i-circumvent nila yung kanilang batas. Opo. Okay, samantala, oras na natin, 9:31 na ho ng umaga. Yan po ang ilang mga issue na pinag-uusapan natin. At bago sa, mamaya, meron po tayong istorya ng... Isingit ko lang siguro ka, Ellie, kasi nung... Ma'am, yung biyahe nyo sa... Pero ma'am, ito muna. Dumalo kayo, no? At kayo po nakiramay, no? Dito sa Pagyao. Ni dating DNR Secretary Gina Lopez. So, ano po masabi niyo rito? Alam mo ka, Ellie, nung pumunta ako doon, parang kitang-kita mo sa muka ni Secretary Gina Lopez yung katahimikan. Sabi ko nga, parang pagpapakita din na naging mapayapa yung Pagyao. Yung nakakatuwa lang, pagpunta ko doon, may mahabang pila papasok. Maraming mga taong gusto din mag-pay ng last respects. Kakwentuhan ko yung kanyang kapatid, si Gabi, at sinasabi ko sa kanya na siguro yun na yung pinaka-regalo din o pinaka-regalo sa pamilya para maibsan yung pagdadalamhati na maraming tao yung nag-a-appreciate sa ginawa ni Gina. Naglagi ako doon ng konting panahon. Napanood ko yung isang portion ng tribute. Ang mga nagsalita ka, Ellie, yung kanyang mga yung mga staff. Yung mga staff, yung mga nakatrabaho, at pare-pareho yung sinasabi. Na ibang klase talaga, ibang klaseng tao, yung kanyang passion, yung kanyang sipag, yung mga common ngang kwento doon na alas 3 ng umaga, alas 4 ng umaga, nagtatawag kahit slave driver mapagmahal sa mga katrabaho. Ano naman, sabi ko nga 65 siya ka, Ellie. 65 siya. Pero tingin ko hindi siya sa edad eh. Pero kung gaano ka
ayos yung kung paano mo kinandak yung buhay mo. Kaya sabi ko, yung naging buhay niya, siguro leksyon din sa atin lahat. Opo. Diba? Yung kanyang advocacy, ma'am, no? Lalo na sa kalikasan. Sayang na sayang talaga at hindi ito nakalusot. Saka ano talaga, parang walang kapareho niya na kasing tapang. Biro niyo, ma'am, yung mga mining companies, talaga malalaking tao, maraming pera. Totoo. Hindi siya pwedeng bigyan. Ako ka Ellie, nakilala ko si Gina nung namatay yung asawa ko. Pumunta talaga siya sa Naga. First time ko siyang ma-meet. Pumunta siya sa Naga, nakiramay, nagkwento. Tapos nakatrabaho ko siya nung nasa HADSI ako. Siya naman DNR. Makikita mo talagang naiinip siya ka, Ellie. Naiinip siya na marami siyang gustong gawin na hindi niya magawa kaagad dahil sa bureaucratic red tape. Apo. Ano talaga? Sayang. Pero tingin ko, nung nabubuhay siya, ginawa niya naman lahat. Yan na po. Okay, at mamaya, bago tayo sa istorya ng pag-asa, ma'am, yung bisita niyo po sa Eastern Samar, yun ho, maganda ko nung rin. Biyernes. Yung Biyernes. Pumunta kami ka, Ellie, sa Balangkayan, saka sa Salcedo. Sa Salcedo, 2 lugar yung pinuntahan namin. Sa Poblasyon, saka sa Matarinaw. Ang Matarinaw ka, Ellie, malayo. Ano siya, isang coastal community. Pero meron kasi dong school, yung Matarinaw School of Fisheries. Nabisita ko na to last year. Kung hindi ako nagkakamali, August last year, nabisita ko na siya. Pagpunta namin doon, yung problema ng mga bata, sobrang gastos ng pamasahe papunta doon. Maraming nagda-drop out dahil hindi kaya yung gastos. So, gaya ng ginawa namin sa Siayan, saka sa Sumilaw, nagpatayo tayo ng dormitory. Doon mismo, sa loob ng campus. At pagpunta ko ka, Ellie, parang sa Matarinaw, 22 ba? 21 yung dormers. Pero nagkwentuhan kami ng mga dormers. Grabe ka, Ellie, hanggang 12 kilometers yung nilalakad. Parang yung nasa loob ng dorm, pinakamababa na 6 kilometers, pinakamataas 12 kilometers. Tapos merong mga nanay na nakakwentuhan ko. Umiiyak pa yung isang nanay. Kasi ang kanakwento niya, kawawa din talaga dahil sa kahirapan. Sabi niya, 50 pesos daw yung napapabaon niya. Kaya hindi din kaya, yun lang yung kaya niya, hindi talaga kayang mamasahe. Kahit 12 kilometers away yung bahay, hindi kayang mamasahe nung anak. So talagang sinatsagaan ng lakad. Alas 4 na ng umaga nag-uumpisa. Kasi yung 50 pesos parang kaya lang siya sa pagkain. Tinatanong ko nga kung magkano yung kunikwento niya kung magkano yung bili ng pagkain. Meron namang mga boarding houses sana ka, Ellie, doon. Kaya lang yung nakaka-afford ng boarding house, yung medyo may kaya. Pero yung mga talagang walang means, sinatsagaan talaga yung lakad araw-araw. Kaya umiiyak yung nanay sa tuwa. Kasi ang laking ginhawa daw sa kanila na meron ng dorm. Yun naman sa Balangkayan, ganun din. Actually, ang Balangkayan ka, Ellie, ilang beses ko na ito nababaan. Kasi nagbigay na kami dito ng 2 multicabs. Kasi grabe ang dropout rate. Ang lalayo ng mga barangay. So, yung 2 multicab namin, naglagay din ng isa yung munisipyo. May 3 school jeeps na umiikot. Pero maraming mga lugar na wala pang daan. Yung mga nasa bundok, hindi siya inaabot ng mga multicab. So, talagang mahirap pa din. Pagpunta namin ngayon, tapos na yung dorm, 16 yung nakatira sa dorm. 16 yung nakatira sa dorm, hindi na sila kailangan maglakad araw-araw. So, ang laking ginhawa. So, libre yun, ma'am? Libre? Ang parang equity ng school, mag-a-appoint sila ng isang, ng house parent. Mag-a-appoint sila ng house parent kasi hindi pwedeng wala nag-aasikaso. Tama po. Tapos yung pagkain, pagtutulong-tulungan. Etong sa Matarinaw, naglagay sila ng vegetable garden na pwedeng kumuha doon ng pagkain. Pero yung mga uuwi ng weekend, pwede sila magdala ng pagkain na pwede nilang ma-share sa mga dormers. Pero yung may isang sinabi, yung taga doon ka, Ellie, na dormer na sabi nila, pasalamat kami na meron nito.
Sabi nila, first time nga namin makakagamit ng banyong maayos. Kasi apparently, sa mga kung saan sila nakatira, hindi ganun yung banyo na moderno. So, parang nakaka-touch ka, Ellie. Sabi ko nga, dapat yung mga anak natin, na mga bata pa, naririnig yung mga kwento ng kahirapan para na-appreciate nila kung ano yung meron sila. Kasi marami taken for granted lang. Pero doon, pati yung banyo, parang tuwang-tuwa sila na meron na silang modern na banyo. Sabi nga nung dorm master na tuturuan sila kung paano gumamit. Kasi parang first time talaga silang makakagamit. Kaya ano naman, masaya yung pagbisita. Yung sa poblasyon ka, Ellie, ng Salcedo, yung last ko kasing punta doon, pinakita nila sa akin yung isang national high school na nasa danger zone. Na pag high tide, baha na yung school. So, pre-post natin dati, nagkaroon tayo ng mga pledges galing sa mga partners na ilipat na yung lugar. Pinakita sa akin na lipat na. At nagpapasalamat tayo kay Governor Evardone kasi nung una ko kaeling pagbisita, congressman pa lang siya noon. Humihingi yung school ng hindi sila makalipat kasi walang mga school buildings. Meron kaming kasamang partners, meron mga nag-pledge pero kulang. So sabi niya, ako yung mga lahat na kulang ako na, pati yung daan papunta sa school, binisita ko ngayon. Wala namang mga program, bisita lang talaga. Maayos na, meron ng apat na buildings, na 6 classrooms each, so may 24 classrooms na sila. Yung partners namin, magpapatayo ng another 6 classrooms para sa senior high. So, okay naman ka, Ellie. So, maganda yung project doon ni Governor Napakaganda. At mabilis ka, Ellie, mag-respond. Kasi August lang ako pumunta. Ngayon, tapos na. Congress. At buti na, matinong ka lang Governor. Oo naman. Kaibigan po natin yan. At dating media man din yan. Dati siyang media man. Kasama ko actually siya sa Congress ka, Ellie. Tamang-tama, pagpunta ko, sinamahan niya ako. So, siya yung sumalo. Alam mo na, wala kami sariling pondo. Siya yung sumalo ng lahat. At ano naman, ginawa ka agad. Nakasama ko rin yan sa Congress, kaya lang, parehas kami media. Na-assign pala siya sa Congress. Okay, mga kasama. Yung ating istorya ng pag-asa ka, Ellie. Excited ako dito ka, Ellie.